Mag-form po tayo ng small group at sabay-sabay po nating ipanalangin ang service na ito at ang buong church. God bless everyone. Nagsasama-sama at nagtitipon-tipon sa kanyang sanktuaryo. Amen po ba? Nagaganap ang Panginoon na pinili natin siyang muli sa araw na ito. Amen! Nagaganap ang Panginoon na nandito ka at mas pinili mong sumayaw at magpuri sa Panginoon kaysa gumawa ng iba't ibang mga bagay. Amen! Amen! At natutuwa ang Panginoon pag siya ang ating inuuna palagi. Kaya naman, church, I pray that this day tayo ay magdiriwang dahil siya ay tapat, dahil siya ay mabuti, at dahil siya ang ating tagapagligtas at ang ating Ama. Amen po ba? Kaya naman, pwede po bang ipikit natin ang ating mga mata as we pray? Aming Ama, kami ngayon ay lumalapit muli sa inyong presensya. Linisin niyo po kami ang puso at ang aming isipan, Panginoon, at naway maging malinis ang intention namin, Lord God. Walang bahid ng dumi. At Panginoon, ngayon lamang, sinusurrender na namin ang aming buhay. At Ikaw lamang ang aming titignan sa oras at sa araw na ito at sa araw-araw namin, Panginoon. Lord God, naway Ikaw ay malugod sa aming mga papuri. At Panginoon, pakinggan niyo ang papuri at pagsamba ng inyong mga anak. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. And everybody will say, hallelujah! Come on! Sumayaw tayo para sa Panginoon!
magpuri sa Kanya. At sabay-sabay natin siyang awitan. Sarap magpuri, sumamba sa ating Diyos. O kay sarap umawit, sumayaw sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ang ating mga tinig. Sabay-sabay na sisigaw ang hallelujah. Tayo lang sama-sama, lahat ng mga kamay taas. Alay ng pagsamba. Tayo lang sama-sama, na umawit ng pagpuri sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. O kay sarap manatili sa'yo, Diyos. O kay sarap manatili sa presensya ng ating Diyos. O kay sarap sa piling at magdiwang sa ating Diyos. Sabay-sabay na itataas ating mga tinig. Sabay-sabay na sisig, sumigaw ng hallelujah! At sumayaw ng sabay-sabay! Tayo lang sama-sama, na mag-alay ng pagsamba. Tayo lang sama-sama, na umawit ng pagpuri sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos, Jesucristo. Pwede po ba makita na pumapalakpak ang bawat anak ng Panginoon? Sabay-sabay tayo. Pumalakpak, umindak, lumundag, at humiyak. Minsan pa. Pumalakpak, umindak, lumundag, at humiyak. Tayo lang sama-sama, na mag-alay ng pagsamba. Tayo lang sama-sama, na umawit ng pagpuri. Tayo lang sama-sama, na mag-alay ng pagsamba. Tayo lang sama-sama, na umawit ng pagpuri sa nag-iisang Diyos. Nag-iisang Diyos, nag-iisang Diyos, Jesucristo. Hallelujah! Kay sarap magpuri para sa ating iisang Diyos. Amen po ba? Kay sarap sumamba at araw-araw na magpasalamat at alalahanin ang kanyang kabutihan sa ating buhay. Amen po ba? At kay sarap lumapit sa presensya ng Panginoon kahit anumang sitwasyon ng ating pinagdaraanan. Kasi siya ay kailanmay hindi magbabago. Hindi siya nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Siya ay tunay. Siya ang katotohanan. Siya ay tapat. Siya ay dakila. Siya ang ating hari. At siya ang ating Ama na nararapat, mapapurihan at maluwalhati nating lahat. Oh Lord, we look to you once again today and recognize how great and how high you are, Lord. That you deserve every honor, God. You deserve every thanksgiving kasi ka
kamangha-mangha lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Kamangha-mangha, Panginoon, lahat-lahat. In season and out of season, Lord, through valleys, God, you remain faithful and you remain good. And you remain to be our Lord, the one whom we trust and whom we believe, God. Kaya naman, church, patuloy ang ating pag-awit at pasasalamat sa ating Ama.
God, church. Ikaw ang Diyos na punong-puno ng grasya. Ikaw ang Diyos na punong-puno ng pagmamahal. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na aming tinitignan at pinupuri at sinasamba. And Lord God, patuloy mo kaming manghain sa lahat ng gagawin mo pa sa aming buhay, Lord. At patuloy kaming magpapasalamat sa bawat kilos mo sa aming buhay. At magpapasalamat na Ikaw ang aming Ama na buhay. Ikaw ang aming Diyos na tagapagligtas. At Ikaw ang Diyos na nagtuturo at kailan may hindi kami iiwan. Lord, patuloy ka naming mamahalin. Lord, be with us today. We love you. In Jesus' name we pray. And everybody will say, Amen and Amen. God bless everyone. At pwede na po tayong makaupo. I'm going deep, deep, deep in the water of life. I'm diving deep, deep, deep into Jesus' life. And I'll follow Him, and there's no more turning back. Whoa. I'm going deep, deep, deep in the water of life. I'm diving deep, deep, deep into Jesus' life. And I'll follow. Hello, good morning, COG Mus. Good morning po. Ayan. Good morning po, ako po si Brother Alan ng COG Lancaster, Cluster 10. Ayan. Sino po yung nakapunta na po ng Lancaster dito, mga kapatid? Taas po yung kamay. Ayan. So, welcome po kayo lahat kapag pumunta po kayo sa Lancaster. Okay po? Okay, bago po tayo meron po lang ako konting announcement, mga kapatid. So, pwede po bang pakitaas po natin yung ating kanang kamay, mga kapatid? Kanang kamay, asan po? Yan. Tapos ilagay po natin sa ating mga puso.
Pakisabi po, puso, makinig ka. Ay, may sasabihin si Lord sa'yo. Ayan. Thank you po mga kapatid. So meron po tayong project sa Lancaster about Hearts United na kung saan meron po tayong ginaganap na regular Sunday service sa function hall sa loob mismo ng Lancaster. Yan po. So sa Lancaster po, sa COG Lancaster po is part po siya ng COG Imus na kung saan binubuo po siya ng different ministry like men's, ladies, children, young people. So sa ngayon po marami na po mga kabataan ang talagang pumapasok po sa loob ng COG Lancaster mga kapatid. Amen po pa mga kapatid. Sige, palakpakan po natin ating Panginoon na buhay. Ayan. So meron po tayo mga Bible study sa different location sa loob mismo ng Lancaster. So meron din po tayo mga C2S na mga hinahawakan, especially sa mga parents, sa mga young people na dumadalo po sa ating iglesia. So after po ng service, may kita po natin yung banding po ng bawat isa. So habang lumalaki po yung ating pong iglesia, so meron pong binigay si Lord ng opportunity para po magkaroon po tayo ng mas malaki at mas malawak. Kasi po, kung mapapansin kung makapunta po kayo doon, yung mga area po na kung saan po yung mga children, medyo nagsisikipan na po. Okay po? So ibig sabihin po, pag nagsisikipan, ano pong kailangan gawin? Okay, kailangan pumunta po tayo doon sa mas malaki. So, every Sunday po, may nagaganap po tayong bago po maganap yung service, lagi po tayong naghahakutan. Ibig sabihin po, meron po mga tinawag ng Panginoon na lagi po naghahakot ng mga upuan, ng mga speaker, ng mga gamit po natin sa church. Every Sunday po yun. Kaya salamat po sa suporta ng taga COG Imus na ginagamit po natin yung L300. Okay po. Kaya lang po mga kapatid, dahil po sa challenge na binigay po sa atin ng Panginoon, meron po tayong magandang problema. Pakisabi nga po, magandang problema. Sa lahat po na nasa online, pakichat po, kapatid, meron tayong magandang problema. Ayan. So meron pong binigay ang Panginoon na opportunity na makalipot po tayo sa mas malaki, doon po mismo sa Lancaster Square. So yun po. So kaya lang po, meron po tayong kailangan pong buuin na 500,000 pesos. Malaki, maliit. Malaki o maliit po ba mga kapatid? Okay. So kung titignan po natin sa total is sobrang laki po. Pero kapag nagsama-sama po tayo, lahat po na may puso, lahat po na gusto mag-unite ng ating pong puso, so lilit po yan. So next po. So sabi po doon mga kapatid, meron po tayong hanggang April 10 na kung saan ito po yung binigay po sa ating deadline. Kung makikita niyo po, meron po tayo ditong building blocks ng 1 to 100. Nakikita niyo po ba? Nakikita niyo po, yan. So sa bawat building blocks na yan, kung makikita niyo po yung nakakulay pula, yan na po yung taken. Yan. So ibig sabihin, bawal na po kuhanin. Kung yung favorite number nyo is nandyan, sorry po, bawal na po kunin. Sa bawat number po na nandyan, is nagkakahalaga po ng 10,000 pesos. Ulitin ko lang po mga kapatid, ito po ay parang hinihipo po tayo ng Panginoon na magbigay okay po sa ating kalooban, so pwede po. Yan po. Yung mga wala pong red, so pwede po kayong kumuha dyan ng numbers na hindi pa po, yung mga kulay puti po. Yan po. So meron po tayong painting na blocks sa labas, na available din po yung mga numbers. So ang gagawin nyo lang po, magsasabi lang po kayo sa akin, o kaya kay Sister UN, o kaya chat. Ayan. Sabi mo, Brother Alan, gusto ko po ng number 100 kasi favorite ko po yan. Ayan. So, paalala lang po, pwede po tayong kumuha ng mas maganda kung mas marami. Okay? Kung kaya lang po, pero kung hindi naman po, kung kayo naman po ay hindi po kaya,
is pwede po tayong staggered hanggang April 10. So yan po. So pwede po kayo pumunta sa labas, diyan po sa may pinto, pwede niyo po makita doon. Next. Ayan. So another option po, meron po tayong personalized wooden clock na kung saan pwede po ito makatulong po sa ating pong COG Lancaster. So sa COG Lancaster po, ito po, meron po tayong A3 na personalized wooden clock. So nagkakalaga po siya ng 1,000 pesos. 80% po ng kikitain po nito is mapupunta sa COG Lancaster. Amen po pa mga kapatid. Ayan. Okay. So yan po yung parang ang sarap po sa feeling na part po tayo ng pagtulong po doon para po mabuo po yung iglesia. So kailangan po natin makabenta po ng 340 pieces. Konti po ba o marami? Mukhang tahimik po Konti po ba o marami? Kung kayo sa bahay ninyo, meron kayong 3 area, living area, dining area. So pwede po kayo maglagay ng wooden clock para po alam po natin kung nakikita niyo po yung mga Bible verse, pwede niyo po yung mga picture nyo, ilagay nyo para mas lalo po kayo ma-inspire. Yan. Next, kung kayo naman po ay isang estudyante na lagi po nawawalan ng ballpen, o kaya sa opisina, na lagi pong hinira ng mga office mate po. So pwede po tayong magpagawa po ng personalized ballpen po. So worth 100 pesos lamang po. So yun po yung ating pong, kung nililid po tayo ng Panginoon para maging part ng pag-build ng iglesia po doon sa Lancaster, pwede po. Yun lang po. So yun lang po mga kapatid. Maraming salamat po. Ayun. Palibang isa pa po, palakpan po natin ulit ang Lord. Good morning! Pwede mo bang itaas natin ulit ang ating mga kamay? Ilagay sa puso. Pakisabi, tumulong ka. Nakita po natin yung pangarap po ng COG Lancaster. Napakaganda po, amen. And mamaya po, nandyan po si Tito Alan, nasa labas po. Pwede po kayong lumapit po sa kanya to support COG Lancaster. Na pwede po natin palakpakan po ang Panginoon sa buhay ng COG Lancaster. No, ngayon po ay patuloy po na ginagamit po ang COG Lancaster to reach more souls. No, yun naman po ang will po ng Panginoon talaga to really go and make disciples in every nations po. No, kaya another announcement din po this upcoming May, pakisabi po May. This upcoming May ay magkakaroon po ng summer event. Pakisabi po, wow. Summer event po ang COG Imus. Details will be announced soon. No, kaya maybe chill po muna kayo, but magkakaroon po tayo ng summer day event. It could be family day or what. Basta po, this upcoming May. No? Pakitandaan po, this upcoming May, another announcement. May 21. Sino po dito mga kabataan? Ages 15 and below. Magkakaroon po ng DVBS, Daily Vacation Bible School. No, I pray na i-ready nyo po ang inyong, baka may mga anak po kayo, kapatid, i-enroll nyo po sila sa DVBS. Amen po. Ayun, sino po ngayon excited makinig ng salita ng Panginoon? Are we all excited po? God is good. And all the time. Meron po mga first-timers po rito? May we acknowledge you? Meron po. Yun, meron po. Sige po kuya, wag po natin ikahiya. Pwede po bang tumayo po kayo? We will just pray for you. No? Sige po, let's stretch our right hand to Him. Let's pray for Him. Father, Lord, we thank you, Lord God, for the life of our brother. Panginoon, salamat dahil dinala niyo po siya dito. Lord, dalangin po namin na sa oras po na ito, Panginoon, ay kausapin niyo po siya. Maramdaman niyo po, Panginoon, yung pamilya. Panginoon, at maramdaman niya po, Panginoon, na ikaw po ang Diyos na nagpapamangha sa kanya, Panginoon. Lord, baguhin niyo po ang kanyang buhay. Lord, we pray na maging blessing po ang Church of God Imus to him. Lord, we love him and we entrust him to you. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Sige po, palakpakan po natin ulit ang Lord. If para po sa akin yan, mahina po. Pero if para sa Lord, mas malakas po dapat. Amen. Ayon.
Tinanong ko po si ChatGPT. Sino po familiar kay ChatGPT? Wala pong nag-ChatGPT po rito. Tinanong ko po si ChatGPT, gaano po kasipag ang COG Imus? Tapos ang sagot niya po ay ito. Ayan. Joke lang po. So, last Thursday po ay nagkaroon po ng C2S Activate. Sino po ang mga umattend po ng C2S Activate? Taas po lahat ng kamay. Wala po, hindi po sila activate. Deactivate po sila ngayon. Sino po umattend lahat ng C2S Activate? Ayun po, marami po. Pwede mong palakpahan po natin ng Lord. No, doon po is mas naintindihan po namin yung halaga ng pagmamahal sa Panginoon, of course, at pagmamahal po sa ating mga kapatid. Kaya nga po, mamaya meron po kaming tracts giving, mamaya po ay mamimigay po kami ng pagkain. Yun po ay, kahit kaunti Panginoon, ay makabawi-bawi man lang sa kabutihan ng Panginoon. Amen po. No? Kaya tinanong ko po si ChatGPT rin, ChatGPT, how many miracles are there every day? Tinanong po, gaano ba karami yung miracle? Maraming, may himala ba talaga tuwing ganitong oras or kinabukasan? Sabi po dito, sabi po ni ChatGPT, imagine, this is AI po, no? Every day, there are around 8 billion. We are not just talking millions, but billions. One for each person alive. Pakisabi, ako yun. Ako yun. If we consider life, love, healing, sino po dito for the whole week nakatanggap ng kagalingan sa Panginoon? Second chances? No, maybe some of you here, 50-50 sa hospital, but praise God! Pakisabi, praise God. He gave you second chance. Amen. Divine interventions as miracles, then every moment is filled with them. Miracles, AI po nagsabi nito miracles happen in both grand and subtle ways. Grande or sa simpleng bagay, whether through answered prayers, unexpected blessings, or simply the gift of another day. Wow. Sino po dito thankful dahil Sunday ulit? Amen. Ganda po ng Sunday, no? Sino po dito thankful dahil Monday bukas? Ay, parang humina po. Na-excited po tayo. Dapat excited because the blessing of the Lord is new every morning po. Araw-araw po yun. Bagong himala, bagong pag-asa. Grabe po ang Lord, no? Kasi po, sa Panginoon, there is no such thing as the word impossible. Amen? No, wala pong, as far as God is concerned, kapag po chinek po natin yung vocabulary ni Lord, for example lang po, no? Kapag tinay po natin yung word na impossible, wala po. Kasi po lahat po ng imposible ay posible sa Panginoon. Pwede bang palakpakan natin ang Lord? Sa Diyos po, walang imposible. So, ano man yung mga panalangin natin dito, whether you go here very, bigat na bigat ka, you don't feel like churching today, you don't feel like supporting COG Land, everything, but God is reminding you today, anak, walang imposible, lahat ay posible sa sitwasyon mo. Amen. Lahat po ay posible sa Panginoon. Dahil lahat ng kanyang ginawa ay kamangha-mangha. Nainiwala po ba tayo dito? Lahat po, wala pong exemption. No? Yung katabi nyo po ngayon, medyo wala lang make-up, pero kamangha-mangha po yan. Tignan nyo po yung katabi nyo. Pakisabi, ang cute mo na naman. No? Pakisabi sa kanan, ang pogi-pogi mo. Itong, ano man pinagsasabi ng preacher na to? Rejoice always. Amen. No, sa tahanan ng Panginoon, nandun ang kagalakan. Amen. No, hindi po mukhang stressful. No, dapat Sunday, very fresh tayo. No, fresh. Sabi po doon sa preaching po ni Pastor Odi last 2 weeks ago, lahat po ng kanyang ginawa, no, blessed partnership. Naalala po natin yon? Sino po nakaalala? Wala po, Pastor Odi.
Sino po nakaalala po, blessed partnership, na lahat po ng ginawa ng Panginoon ay may dahilan at these are partners no, to help us, whether this bottled water, ang raw materials nito is galing din po sa Panginoon. No, lahat po ito nang galing sa Panginoon. Ano po? Jesus or waves. Preaching po ni Pastor Homer, Kuya Homer po, last week, no, naalala po natin si Peter, naglakad po sa tubig. Nakakamangha po yun, di ba? No, sino po marunong maglakad sa tubig? Wala pong reaction ng second service. No, nakakamangha po, amen? No, if we remember, sabi po doon ni God, ni Jesus Christ kay Peter, nung sinabi ni Peter, sino ka? Sabi ni God, come, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro. Then sa ibabaw ng tubig, no? Sa ibabaw po ng tubig ay naglakad po si Peter. So nakakamangha po yun. This is one of my favorite stories po sa Bible. Ang tanong po, Jesus or waves? Jesus or waves? No? I pray na madali lang po kasi sabihin no? Kung totoosin lang po, madali po sabihin na Jesus or waves. Pero po kung sinubok na po tayo ng mga waves, mahirap po. Pero po, nire-remind ka ngayon ng Panginoon, walang imposible sa sitwasyon niyo po ngayon. Lahat po ay posible. Amen. Ano pa po yung mga miracle events po sa Bible na ginawa po ni Jesus? You remember yung story po ng 5,000 people na pinakain ni Jesus Christ? No, familiar po? No, nung time po na yon ay kakamatay lang po ni John the Baptist. So technically, lahat po ng kasama pong ni Jesus Christ ay medyo emotionally drained. No, sino nga pong mag-e-enjoy na matayan nga po sila. No, but praise God, naggumawa po ng himala ang Panginoon. They are physically starved. No, nagutom po sila. Meron silang, no, alam po natin yon, 5 loaves and 2 fishes. Then ginawa po ni Lord, pinarami niya po ito. At nung pinarami niya po ito po ang nangyari. Matthew 14 verse 20 to 21, ano po nangyari doon sa mga bread at mga fishes? Nakakain at nabusog ang lahat. Di po ba napakaganda po nito? Napakamangha po, no? Kasi hindi lamang sila nakatikim. Mind you, nakakain at nabusog ang lahat. Pakisabi po, lahat. Lahat po. Nang ipunin ng mga alagad ang natirang pagkain, since sobrang dami pong pagkain na ginawa ni Lord, nakapuno pa sila ng 12 kaing ng tinapay. So, 12 baskets. Sino po dito mahilig mag-Sharon? Yan, mga Sharon. Para po sa mga Sharon, no? Para po maiuwi sila. Grabe po, hindi po ba nakakamangha po yun? No? Nakakain na, nabusog pa ang lahat. Take out pa. May 5,000 lalaki na nakain bukod pa sa mga babae at sa mga bata. So, other researchers or theologians says around 20,000 lang naman ang pinakain po ng Panginoon. Sobrang dami. Di po ba nakakamangha yun? Nakakamangha po, no? At hindi lamang physical healing. No, kasi tutuusin po, alam ko lahat po makaka-relate. Minsan po, di ba, pag kumakain po tayo by families, no? Pero po, sinabi po doon, ginawa po ni Lord, gusto ni Jesus by 50s, by 100s. So pati po yung social barriers ay natanggal. Amen? Naigets po natin yung story. No? Grabe po yung compassion ng Lord. No? Nabanggit po doon, He was moved with compassion. Another story. Say another story. Wala na pong excited, mamangha sa Panginoon. No? Another story po. Sino po excited? Amen. Another story, Lazarus from the dead. Familiar po? 4 days na pong patay si Lazarus. Sabi mo ni Martha, Jesus, wag na po, mabaho na po yan. Ganon. Pero sabi ni Jesus, Lazarus, come out. At lumabas nga si Lazaro
na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa, may nakabalot ding tela sa mukha niya. Nakakamangha po, hindi. No, hindi po ba nakakamangha na binuhay ng Panginoon yung patay? Na sometimes po, kapag po may cancer tayo narinig, no? Yan po yung madalas natin. Wala na, suko na po tayo. Bahala na po ang doktor. Hello! Lumabas si Lazaro, yung Lazarus na patay. Di po nagigets ng second service. Nagigets po natin yung kaya pong gawin ng Panginoon. Amen. Kaya po, huwag po kayo mawalan ng pag-asa if you are in what kind of physical status ngayon, may sakit ka man. Huwag ka po mawalan ng pag-asa. Nagpapagaling po ang ating Panginoon. Nagpapagaling po ang ating Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang Lord. Nung namatay po si Lazarus, medyo marami na po siyang pasa-pasa. No? Just to give you a very good context, nung binuhay po siya ng Lord, fully recovered po siya. Ibig sabihin, nawala po lahat ng sakit, nawala po lahat ng sugat, talagang nabago po siya. Ang gusto ko pong i-point, kapag nagpapagaling po ang Panginoon, todo po. Amen. Kaya po dapat ang papuri natin, todo din. Amen. Kasi ang Panginoon, hindi ka po tinitipid. Ang Panginoon kapag nagpagaling, hindi lang physical, but lahat ng aspect ng buhay mo, papagalingin niya. Amen. No, palapakan po natin ang Lord. That's very powerful. Yan po ang salita ng Panginoon. Kaya po sa bawat bagay, no? Magpagaling man ang Lord, or maglakad si Peter, sana po ay lahat ng ginagawa natin. Pagpunta nyo po sa church, pagsakay nyo po ng tricycle, sana po nakakamangha po lahat ng iyon. No? Even AI knows that God is very powerful. Sa bawat himala, sa bawat biyaya, sino po dito ang naka-receive ng blessing sa Lord? Kahit po yung katabi nyo, tingnan nyo po. Sige po, tingnan nyo po. Tingnan nyo po. Blessing po yan. Blessing po yan. Na sometimes we don't appreciate our husband or wife or our mga anak. But mahal na mahal po iyan, yung katabi nyo po ng Panginoon. Ano? Love your God with all your heart, soul, mind, and spirit, and love your neighbor as you love yourself. Kaya mahalin nyo po yung katabi nyo. Pakisabi sa katabi mo, kapatid, bukas, simba ulit tayo. Joke. Kapatid, next week, tabi ulit tayo. At mag-invite ka pa. Sino po dito mag-invite next week? Dahil naranasan po yung pagmamahal ng Panginoon, of course. Amen. Let me read to you, if you have your Bible with you, Awit 104 verse 24 or Psalms 104 verse 24. Ito po ay isang salmo where sinabi po dito sa daigdig, ikaw, no? Ang ganda po ng emphasize, no? Sa daigdig, sa lahat na nakikita mo, ikaw, Yahweh, kay rami ng iyong likha, pagkat ikaw ay marunong, no, hindi po aksidente, lahat po ng ginawa ng Panginoon, marunong at matalino po ang ating Diyos. Kaya ito ay nagawa, sa dami na nilikha mo'y nakalatan or nagkaroon po ng place itong earth na to, ang lupa. Itong Awit 104 is somehow parallel din po siya sa Genesis 1. No, kaya nga po, if makikita po natin, may tinatawag po tayong hermeneutics sa Bible School where we study the poetic structure para po mas accurate po yung interpretation. Ano ba yung nangyari sa Psalms 104? No? Sa Awit 104 po, yung verse 1 to 9, ang dinidiscuss po neto is pagkamangha sa kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos sa mundo at karagatan. No, if you have to will read your Bible, lahat po doon. Praise the Lord for the sun, moon, and stars. Pagkamangha po.
Verse 10 to 23, mangha sa pagtustos ng Diyos sa kanyang nilikha. So, marunong at magaling ang Lord. Kasi nga, hindi niya lamang po ginawa iyon, but tinustos niya po. So, nasustain po lahat ng create po ng Panginoon. Then verse 24 to 30, yun po yung nabasa natin kanina, mangha sa hiwaga, lawak, at buhay na kanyang ipinagkaloob. No? Namangha kasi dahil lahat yun ginawa ng Panginoon. Yun po yung ibig sabihin ng verses 24 to 30 at verses 31 to 35. Dahil kamangha-mangha po lahat ng ginawa niya as our result of being amazed to what God has done. Sabi po doon, mangha sa kaluwalhatian ng Diyos at papuring nararapat sa Kanya. So purihin mo daw ang Panginoon dahil namangha ka. Amen. Sino dito ang gustong purihin ng Panginoon dahil namamangha siya? No, nakakamangha po ang Panginoon. Sige po, palapakan po natin ang Lord. Before we continue, may we invite you to pray. Let's bow our heads. Panginoon, salamat. Salamat, Panginoon. Lord, ngayong araw na ito, wala kaming ibang gusto kundi Ikaw. Lord, we set aside our problems. We set aside our pains, Panginoon. God, ngayon, focus kami sa iyo. Lord, we acknowledge that you are the source of everything. Lord, we acknowledge that you are a God of miracles. We acknowledge that you are here, God. Lord, sa four corners ng sanctuary ito, Panginoon, wala ka pong papalabasin na hindi nababago, Panginoon. God, lahat kakatagpuin niyo po ngayon, lahat ay ipapaalala niyo na lahat ng iyong ginawa ay kamangha-mangha. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Just to give everyone in the same page, no, para po same page, pag sinabi bang mangha, ano bang ibig sabihin? No, in Greek, meron pong, madalas po natin ito narinig, no, in Greek or in Hebrew. Pag in Greek po is most likely more on actions. But in Hebrews, more on theology, no? More on the very noun or word itself. Ito po in Greek, ang mangha also means to be amazed. Pakisabi po, amazed. To admire. And to be astonished. No? If yung root word po na toma, it means mangha or wonder, no? Or in awe. Or because there's miracle, there's this kind of God who does so much good things, we are in wonder. Yun po ang ibig sabihin ng mangha. Kaya po, magandang lesson po sa atin tong verse na ito, 1 Thessalonians or 1 Thessalonica 5:16 to 18. Pakibasa po, 1 through 3, magalak, palagi, at magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat ito ang para sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Sino po dito ang gusto yung will ng Lord? Di ba lagi po natin yung binabanggit, no? Pag super Christians po yung mga sagot po natin. In God's will, in God's time. Ito po, hindi po to cute verse. Hindi po to pang story lang. Ito po ay will ng Lord. Rejoice always. Pray without ceasing. Huwag kang huminto, manalangin. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Ang tanong, kaya po ba? Kaya ba, brother, na magalak akong lagi? Kahit may problema ako? Kahit nasa ICU ang kamag-anak ko? Mahirap po. Pero sabi po dito, kaya. No, just to give you background, yung 1 Thessalonians po ay, nung sa Acts po, if we will go back to Acts, sineran po sila, etong Thessalonians po, nila Paul, Silas, no? And 3 weeks after, akala ni Paul na tumigil na po ang mga Thessalonica.
No, natigil na po sila, hindi na sila nagpatuloy kasi nga hindi na sila na monitor. No, parang pag nagsi-C2S activate or nag-share po tayo ng gospel. Na sometimes po akala natin hindi na lang patuloy yung binigyan natin ng tracts. But praise God, ito po ang tunay na napatotoo na kapag binigyan po natin ng tracts ang ating mga kapatiran, nagpapatuloy po. Amen. After 3 weeks, bumalik po si Timothy. No, pinuntahan niya po itong Thessalonica. Then bumalik po siya, Paul, tama ka nga. Hindi tumigil ang mga Thessalonica. Kaya po itong rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks. Ito na po yung ginagawa ng mga Thessalonica. Kaya po kung tatanungin niyo po ako, kung kaya, sabi po ng Bible, kaya po. Sabi po ng Bible, kaya. Kaya po, magalak kayong lagi. Paano po magalak kayong lagi? No, pag-aaralan po natin ngayon yan. No, ang tunay na kagalakan ay nagmumula sa pagkaunawa sa manghang kabutihan ng Diyos. Kung talagang nare-realize natin at na-analyze natin ng sobra-sobra na lahat ng bagay ay nanggagaling sa Panginoon, natural na lang po sa atin ang magalak. Amen. If naiintindihan niyo po ngayon na lahat ng blessings, lahat ng problema ay inalaw ng Lord, hindi ka po mag-worry kinabukasan. Amen. Kasi po alam po natin na Diyos ang bahala sa atin. Alam po natin na kapag nagtiwala po tayo sa Kanya, hindi niya tayo papahamak. Alam po natin kapag binahal natin ang Lord, all we need to do is to obey Him and God will do His way for us to be provided, for us to be healed, for us to be successful, for us to be amazed. Amen po. Kapag namamangha tayo or tumazo sa Kanya, natural tayo nagagalak sa anumang sitwasyon. Anumang sitwasyon. It's not because I'm preaching here, I am more spiritual. May pinagdadaanan din po ako, may pinagdadaanan din po kayo. But what's the secret in order for us to rejoice always? Look up to God. Tingnan mo lang ang Panginoon. Pwede ba yun? Pwede mong palapakan natin ang Panginoon? In order for us to be amazed, focus on God. Huwag sa katabi mo, huwag sa... Minsan po kasi kapag tumatawag agad tayo sa kani-kanino eh. Mars, pautang, ganon. Kay God muna lahat. May imposible sa Panginoon? Wala po. Walang imposible sa Panginoon. Amen. Sino po dito ay gising pa? Gising pa po ang lahat? Amen. Tuloy po tayo. Ano po yung mga tips para po mas mamangha po tayo? No, unang-una, number 1, mamangha tulad ng isang bata at huwag makalimot. No, may mga ilang bata po rito. Pero alam niyo po yung mga bata, napaka-cute po nila, di ba? Cute. Ay, joke lang po. Di ba? Madali po silang pasayahin. Mapunta tayo ng Pure Gold. Mapunta tayo ng McDonald's. Mabilhan mo ko ng ganitong laruan. Hello, di ba? Wala po. Hindi pa po lahat nakakita ng bata. Di ba? Ang bilis po nilang mamangha. Tayo po kaya, namamangha pa po tayo or gusto natin, mapunta tayo Hong Kong. Mapunta tayo Korea. Kapag nakapunta ng Korea, doon pa lang namamangha sa Panginoon. Hello? Maganda po ang Imus. Sino po rito in-story ang Imus? Sa plaza. Joke lang po. Di maganda po talaga ang Imus. Hindi po traffic, hindi po mainit. Mamangha tulad ng isang bata. Sabi po sa Psalms po ulit, it's David who is writing this one, pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan.
Navi-visualize po ba natin? Para po siyang nakaupo, shepherd po si David, nakaupo lang po siya sa parang bato, then he is looking in the moon, stars. Dahil shepherd siya, wala naman siyang kasamang tao doon minsan. So ang ginagawa ni David, imbes na magreklamo at makalimot sa ginawa ng Lord, nire-recall niya po yung kabutihan ng Panginoon. How? Pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan, mga bituin na iyong nilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? If the trees are dancing in order to praise God, if the stars are twinkling as a sign of praising God, how much more tayo po? How much more tayo po? Na mahal ng Panginoon. Amen. If mahal ka po ng Panginoon, pwede bang palapakan mo ang Lord? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nakakatuwa po, sobrang active po ng children's ministry. Try po natin tignan, ano po yung perspective nila? Whenever we want or we ask them, ano yung kinaka-thank you mo kay Jesus? Hindi po ba ang cute po nila? No, ito po si Kendrick. Hindi po perfect yung square, ha? Pero tinan mo, sobrang proud siya. Na-amaze siya dahil nakagupit po siya ng papel. Imagine yung mindset po ng bata. Ang bilis po nilang ma-amazed. Ang bilis po nilang matuwa sa Panginoon. Parang wala silang problema. No? Tayo po, mukhang kailangan po natin lahat mag-enroll sa children's ministry po. I asked some of the kids, ano po yung kinaka-thank you mo, kuya, kay Jesus? Ito po ang sabi ng ilan. Sabi po ni Elijah, I am eternally grateful for all the wonderful things God has given me and shown me. Ano po yon? Life, friends, family. May sinabi po siyang kotse. May sinabi po siyang bagong bahay. May sinabi pa siyang bagong lupa. Life, friends, family. Are we grateful of these things? Namamangha ka ba dahil katabi niyo po ang iyong kamag-anak ngayon? Or, normal lang naman yan eh. Bata po namamangha. Ano pa po? Sabi po ni AC, 9 years old, no, from 11 years old, pababa po tayo, pababa, 9 years old, I am thankful that Lord God is guiding my whole family and loved ones. If kayo po, gusto nyo po makompleto yung pamilya nyo, pati rin po sila. They want your family to be completed. At thankful sila doon. Kaya po, kapag magkakatabi po kayo dyan, hindi lang yun, basta tabi lang sa kanila. Nagagalak po sila doon. No? Kapag po may kuwaan ng card, uy, nandyan na si Papa, nandyan si Mama. Kaya po, invest time to your family. Don't chase earthly things. Don't chase earthly things. Temporary lang po lahat to, mga kapatid. Doon tayo, focus on God. Doon tayo sa eternal, heavenly rewards po. Ano po yun? Family, your loved ones. Share nyo po sila. Ipaalala nyo po na mahal sila ng Panginoon. Ano pa po? Cassie, 6 years old. I love Jesus because He gave me, pausa pa tayo now. He gave me life. Who are thankful that up until now, March 23, 2025, buhay pa rin po sila. Isa pa po. Who among you here, nagpapasalamat pa rin dahil March 23, 2025, buhay pa rin po sila. Amen! Sibo palapakan po natin ng Lord. Sometimes you are very defocused. Hindi mo na-appreciate yung kabutihan ng Panginoon. Ginising ka niyan po ng 5 a.m., praise God. Thank you, Lord. Maraming salamat. It's another day, another opportunity to love you again. Rejoice always, pray without ceasing,
Be thankful to Him in all circumstances. Isabella, 5 years old. 5 years old. Thank you, Lord, for the... Kailan ka huli nagpasalamat dahil may stars? Grabe no, bata nakaka-appreciate ng stars. Kaya nga po, twinkle, twinkle, how wonder you are. Come on, children. Up above the high. Children's twinkle, twinkle. How I wonder. Wow, very good. Bible box po sa kanilang lahat. Simple songs, but we neglect sometimes. But they are very impactful if we truly analyze that those very small details na ginagawa po ng Panginoon ay talaga namang kamangha-mangha. Sige nga po, sinong makagawa ng stars? Gawa ka ngayon. Si Lord lang po, di ba? Sino makagawa ng sun? Si Lord lang. Sino makagawa ng moon? Si God lang. Kaya po sabi dito sa Matthew 18, verse 2 to 3, tumawag si Jesus ng isang bata, no? May tinawag po si Jesus. Nagdala po siya ng isang bata as a example, no, sa lahat po ng mga kasama nila. Tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago, pakisabi sa katabi, magbago ka na daw. At naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. May I call on Wayne as he testifies. Paano nga ba namamangha ang isang bata po? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Wayne. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Wayne. Ngayon po ako yung magta-testify ng kabutihan ni Lord. Ang aking isi-share po ngayon ay amazed at what God taught me. Isa po dito ay lahat ay di nakukuha. Ito po ay nangyari nung 2024 district meet ko po, nung nakakuha po ako ng 7th place sa chess. Dito po ako nagalit sa sarili ko at nagduda po ako sa galing ko po sa chess. Pero nung nalaman ko tong verse na to, meron akong nakuhang valuable na lesson. Nasabi nga po sa Jeremiah 29:11, "For I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope." Dito ko po nakuha yung valuable na lesson na binigay sa akin ni Lord na lahat ay di dapat sa'yo or ikaw. Pangalawa po ay everything happens for a reason. Ito po ay nangyari nung second tournament ko po sa chess kung saan ako ay nakakuha ng silver. Meron din po akong nakuhang valuable na lesson dito na sabi nga po sa Romans 8:28, "And we know that all things work together for good to those who love God." Dito ko po nalaman na lahat ng nangyayari ay hindi lang basta-basta at meron itong ibinibigay na lesson sa atin. Dito naman po sa pangatlo, ito ay getting closer to God. Dito po ako nag-start mag-read at mas intindihin po ang Bible. Dito din po ako nag-reflect sa sarili ko on how to be closer to God. Tapos yung pang-apat po, brief extension lang po siya ng third. Dito po ang depending and trusting in God. Dito po talaga ako namangha. Dito po ako nag-start mag-pray at iniiwan ko na kay God lahat ng kaba at pangangamba ko sa sarili ko, not only sa mga exams, pero sa mga laban ko rin. Dito ko nalaman rin na hindi chess ang kailangan ko, kundi si Lord. Thank you po. Sige po, palakpakan pa po natin ang Lord sa buhay ni Wayne.
Thank you so much, Kuya Wayne. All things work together for good. Amen. 11 years old po, na-realize niya na hindi pala chess ang kailangan niya, kundi si God. Amen. Tayo po, ano ba yung kailangan natin? Ito po ba? Ito. Ang daming ito. Pero alam niyo po, ang totoo, ang kailangan lang po natin ay si Lord. Amen. Ang kailangan lang po natin si Lord. Nakakamangha po. Nakakatuwa po, no? No, when we just realize na kahit po yung mga bata ay alam po nila kung gaano po taasan ng ating Panginoon. How much more tayo po? No, sana tayo po ay magsilbing instrumento sa lahat po ng kabataan. Inspire them more to love Jesus Christ. Inspire them more to serve God. Inspire them more to trust their ways to God. Alam po natin yun eh. No? Alam po natin kung gaano po kabuti ang Panginoon. Hindi lang po natin na-apply minsan. That's the sad reality. But now, God is reminding you, anak, mamangha ka ulit. Anak, magtiwala ka ulit. Anak, unahin mo ko ulit. Amen. Next po. Next point, mamangha tulad ng isang manlalakbay. So ito naman po tayo. Perspective naman po ng isang manlalakbay. At huwag makalimot. No? Huwag natin kalimutan. Sino po dito mahilig mag-story or mag-pictures? Wala pong cellphone ang CLDP2. Second service. Sino po ang nakapag-story na po natin? No, minsan kapag po may nakita po tayong magandang building, nag-C2S activate po tayo na sobrang dami, nag-C2S po tayo, nag-send po tayo ng selfies, ng pictures. It's our way of maybe collecting memories. No? Sino po dito mahilig? Sige na po, taas na po ng kamay, hindi ko po hihingin yung pictures. Marami po. Yung iba po, paano po kayo nagko-collect ng memories? Picture. O baka masyado ba akong advance? Ano po ba dati? No, sometimes we took pictures. No? Ngayon po, sa perspective ng isang manlalakbay, paano ba namamangha? No, kapag po nakakita sila ng ilaw, ganitong kulay, mabilis po silang ma-attract. No? Ganon din po dapat tayo. Want to bring you sa story po ng Bible in Exodus. No, sa Exodus 14, ito po yung story where God parted the Red Sea. Amen? Familiar? God parted the Red Sea. Hinahabol po sila ng Egyptians, yung Israelites. No, hinahabol po sila at hindi nila alam kung kakayanin nilang tumawid. Pero praise God, tinulungan sila ni Moises at ni Lord, nakatawid po sila. Nakamangha po. Amen? Nakamangha. Dahil namangha po kayo, ito po yung sinabi ng Bible. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat. Tuyong lupa ang dinaanan. Di ba nakakamangha po yun? No? Tuyong lupa po, dagat, boom, ganon. Separate. No, pag baha, 'di ba, matagal minsan yung baha. Pero ito po, 'di ba, baha 2 days, 3 days, 1 week, 2 weeks, nagmamap ka pa rin. Pero ito po, instantly, to yung lupa po ang dinaanan nila. Sa pagitan ng tubig na parang pader, no? Nang araw na iyon, ang mga Israelita ay iniligtas ni Yahweh sa mga Ehipto. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipto, nagkalat sa tabing dagat. No? Tubig na parang pader. Nakakamangha po, amen? Antok na po lahat. Verse 31, dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yahweh, no, hindi po ni Moises, hindi po ni kani-kanino man, ni Yahweh, laban sa mga Ehipto, nagkaroon sila ng takot sa Kanya, kay Yahweh, at sumampalataya sila sa Kanya at sa lingkod niyang si Moises. Kaya pala gumagawa ng himala ang Panginoon in order for us to be amazed. In order for us to love Him more, in order for us to obey and to trust Him more. No, they were filled with awe before Him. They put their faith in the Lord and in His servant Moses. Nung ginawa po niya ng Lord, namangha po lahat.
Parang tayo po, mabilis po tayong mamangha kapag bless po ng Lord. Parang tayo din po, pagdating po sa Exodus 15, ito po yung nangyari. Gumawa po sila ng kanta, they praise the Lord, they love God. Lord, ikaw lang talaga ang gusto namin. Salamat dahil niligtas mo kami sa Egyptians. Akala namin mamamatay na po kami. Ikaw, Yahweh, sino sa mga Diyos ang iyong kagaya? They praise God so much. Sa kabanalay, dakila at kamangha-mangha. Sa mga himalay, hindi mapantayan. Hindi mapapantayan lahat ng himala mo, Panginoon. Sa kababalagan ay di matularan. Parang tayo po kanina, no? We praise and worship God. We remember the wondrous works of the Lord. Pero if we try to read more, 3 days after the miracle, 3 days after ng himala, ano pong ginawa ng mga Israelita? Nagreklamo po sila kay Moises. Nakalimot po ang mga manlalakbay. Nagreklamo kay Moises ang mga Israelita nung papunta po sila sa Mara, no, yung mapait na tubig. Ano naman to? Moises, papainumin mo kami ng ganito, ang layo-layo na nilakbay namin. Nagreklamo po sila. 3 days after that very, very good miracle na ginawa ng Lord, people complained against Moses saying, what shall we drink? Pakisabi po, parang tayo. Sometimes po. It's not always, but sometimes nagre-reklamo po tayo sa Panginoon. Nakakalimutan po tayong minangha niya tayo. Nakakalimutan po natin na dakila po ang Panginoon. Pero po, no, kung nakita mo na talagang totoo ang Lord, binago niya to, dapat hindi po ganito ang reaction natin. Amen? Dapat hindi po ganito ang reaction natin. Amen? Hindi po tayo ito. Napakisabi sa katabi mo, hindi ikaw yan. Huwag tayo magreklamo. Ayun. Reklamo, kawalan ng tiwala, mabilis po nagduda. No? Akala nila pinabayaan na sila ni God. Sabi pa nila nung latter verses, chapter 16, sana binalik mo na lang kami sa Egypt. Doon na lang kami magtrabaho. Di ba? Familiar po tayo doon? Imagine, no? Nagreklamo pa sila. Malala po ang ginawa at patalagang pasaway po ang Israelita. Pero praise God, kahit tayo'y nakakalimot, mangha niya'y laging sagot. Amen. No, kung lagi tayong nakakalimot, ang Panginoon hindi rin po siya magsasabang bigyan ka ng ng mga miracles ng mga blessings Grabe po ang Panginoon. No, kahit nakakalimutan natin siya at hindi na po natin siya minsan first love. Pero ang Panginoon, He always chase us. Tayo po tong pahabol lang pahabol, pero ang Panginoon hindi, ni minsan po, hindi ka po sinukuha ng Panginoon. No? Kaya po, hawakan niyo po ang inyong mga puso, pakisabi sa inyong mga puso, mahal ako ng Panginoon. He knows your name. No? Yung the bleeding woman, 12 years dinudugo. Pinagaling ng Lord, less than 12 seconds. Amen. 12 years, siguro yung mga kababaihan po, alam po yung story po na yon. Mas nakaka-relate kung gaano kahirap yung dinudugo. Financially, hindi na rin siya stable kasi nga, ang daming doctors na di ba? Pero, yung 12 years sa problema mo, kayang isolve ng Lord less than 12 seconds. Amen. Kailangan mo lang maniwala sa Panginoon. Wow. Meron po mga papers sa mga chairs. Just want to better illustrate how God can transform us. May I invite Kuya CJ. Sino po nito marunong gumawa ng paper plane? No? Nung first service po, grabe, competitive po talaga sila. Talagang po talaga, tumayo po talaga sila, gumawa ng paper plane. Pero try niyo pong gumawa ng paper plane po ngayon. If hindi po kaya, may third service po, no? Para po
habol po ang lahat. Try to make paper plain. Imagine you are that paper. Yung paper na dinidikit lang sa bulletin, yung paper na minsan tinatapon lang, kinakrample, minsan walang silbi. Pero try to transform that as an airplane. Parang malalakbay po. No? Parang isang malalakbay, nahagawa na po. Wow, may nauna na po doon. No? Libre na yan sa po. Okay, yung iba po tumitingin sa kaliwat kanan, paano ba yung tinutupi? Ano pa itong pinapagawa ni brother? Makala ko magkikinig lang ako. Yung iba, competitive talaga. May mga liko-liko pa, oh. Yung iba po talaga parang hindi po, dumaan sa pagiging bata. Yung iba po gumagawa ng, flag ng Pilipinas. Paper plane po tayo, paper plane. Okay na po? Sige po, try po natin paliparin. 1, 2. Okay, wait lang daw po. Nag-aaway na. Third service na po tayo. Imagine kayo po yung eroplano. No, sometimes you belittle yourself, no? Hindi mo kayang lumipad, hindi mo kayang humayo, hindi mo kayang gawin to. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, dahil lamangha ka, kayang gawin ng Panginoon lahat ng bagay. Ito po ang kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo. Sige po, 1, 2, 3. Wow! Very good, children. Okay. Okay, tama na po. Settle down, kids. Okay, mamaya na po natin pulutin. Ano po ang lesson learned? Huwag po natin kalimutan na ang Diyos ay Diyos ng mga kamangha-manghang gawain. Amen. Huwag po natin kalimutan yun. Pakitapik po yung katabi mo. Huwag natin kalimutan. 3 days, 4 days, 1 week after, 2 weeks after, huwag po natin kalimutan na lahat ay kamangha-mangha. And third, and I think dito na po ako mag-i-end, mamangha tulad ng isang manunulat at huwag makalimot. Ano po ulit yung una? Mamangha katulad ng isang bata. Pangalawa, manlalakbay. Pangatlo, isang manunulat. Awit 77 verse 11, ang context po nito, yung Psalm 77 verse 1 to 9, puno po yun ng pighati, puno ng pains. Maybe katulad ng mga pinagdadaanan po natin ngayon, hindi ma-imagine, nasaktan ako, ganon. Verses 1 to 9. Verses 13 to 15, hindi na po nakalagay, pero nag-shift po. Nag-shift po yung Psalm ni King Asaph. Nag-shift po yon at naging papuri. Ano po yung nangyari? In between, ito po yon. 77 verse 11, kaya aking babalikang gunitain ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Ano po yung sikreto in order for us to focus God and to love God more? Remember the deeds of the Lord and remember your miracles even those are long ago. Amen. Yun po yung sikreto. No? Manunulat, sometimes, minsan nahihirapan na po tayo magsulat. Hindi na po natin dala yung Bible natin. Hindi na po tayo nagmamark. Hindi na tayo na-amazed sa pagbawat buklat po natin. Libro na lang po minsan. Sometimes. But God is reminding you this Bible is active. Amen. It's sharper than double-edged sword. Amen po. Sige po, pwede mo bang palapakan natin ng Lord? No, just want to share to you, ako po ay may isang mother. She is at Tarlac po ngayon. She is 56 years old po. Sino po dito mga 56 years old and above? Okay, wala po. Wala po, ushers, ha? Joke lang po. Okay, 56 years old and above. Di ba kapag po gano'n na po yung age natin, minsan ang hirap po mag-memorize, ang hirap na po magbasa ng Bible.
ang hirap pag English yung text, kaya gusto natin minsan Tagalog. No, nalilimitahan tayo. But God is doing something in order for you to be in love with Him all the more. Ito po yung ginagawa ni Mother. No, sinasend niya po sa akin to nung nag-aaral po siya. Praise the Lord po pala, gagraduate na po siya this April. Pwede mo palapahan natin na Lord. Okay po, let's try to listen this one. Psalm 61, 1-3. Hear my cry, O God, attend to my prayer. From the end of the earth I will cry to you. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I, for you have been a shelter for me, a strong tower from the enemy. Psalms 19:14. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Proverbs 18:21. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Philippians 4:8. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. If anything is praiseworthy, meditate it day and night. Amen. Isulat po natin. Sige po, palakpakan po natin ang Lord. No, nakita po natin yon. Hindi po reasons ang dahil matanda na po tayo, hindi na po natin kayang maglakbay. Bata yan eh. Siya yan. Hello po, no? Sa vocabulary po ng Lord, kaya niya pong gawing posible po lahat. No? If you want to study CLDP 1, 2, 3, if you want to, sa biyaya ng Lord, baka gusto niyo po mag-preach po rito, hindi pa po huli ang lahat. He can turn your mess into a message. Amen. Amen. Ganda po. Kaya nga po, ang pusong namamangha ay talagang nagagalak lagi, laging nananalangin, at laging nagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Kaya ang tanong, kaya po ba to? Kaya po, no? And I want to challenge everyone, don't stop believing in God. Don't stop being amazed of what He is going to do in your life. No, huwag niyo pong limitahan ng Panginoon. He can go beyond your expectations. Amen. No, akala natin ito lang ang kaya ng Panginoon, pero hindi po. Kaya niya pong buhayin ang patay. Kaya niya pong i-part yung sea. Lahat po. Kaya niya pong ikaw palakarin sa dagat, sa tubig. Yun ay kung maniniwala tayo sa Panginoon. Can I invite everyone to stand? Kung ikaw po kapag ikaw po ay nasa sitwasyon ngayon na nahihirapan mamangha sa Panginoon at nais mong mamangha ulit at bigyan ng pagkakataon ang Panginoon para bigyan ka ulit ng magandang pananaw para makita lahat. Pwede bang itaas mo lahat? Itaas niyo po ang inyong kanang kamay. Pakibaba po. If kayo po ay namamangha sa Panginoon, ang pusong namamangha po sa Diyos ay sumasagot sa kagalakan, panalangin at pasasalamat. Huwag niyo pong kalimutan yon. Challenge yourself every day. Pagtapos po na itong service na to, Lord, ano yung kamangha-mangha mong gagawin na naman? Be excited. Be excited for tomorrow, Monday. Be excited for Tuesday. Be excited for Wednesday. Dahil araw-araw po sapat ang biyaya ng Panginoon. Araw-araw po laging bago ang pagmamahal ng Panginoon. Ni kailanman hindi ka po niya tinipid. He knows your name.
He knows where you were born. Alam niyo po ang status ng buhay niyo po ngayon. And He knows how to solve that. Hindi po natin alam kung paano i-solve, pero alam po ng Lord paano i-solve. And as we sing this song, maganda po natin ma-remind, i-recall po natin lahat ng kabutihan ng Panginoon. Sino ba si Jesus? Siya ang pag-asa ng sanlibutan, mapagmahal, matuwid, matiisin, mapagkumbaba, tagapamagitan, maawain, mapayapa, masunurin, mabuting guro, hari ng mga hari, mapagbigay, mabuti, Diyos anak, tapat sa pangako, manlilikha, mapagkalinga, mahabagi ng Panginoon, matapat, banal, makatarungan, kaibigan, ng makasalanan, mabuting pastol, good shepherd, makapangyarihan, wagas ng pag-iibig, matalino, mapaglingkod, walang kapintasan, mapagpatawad, buhay na muling nabuhay, maalalahanin, tunay na liwanag, and so on, and so on, and so on, and so forth. Words cannot express how good is our God. Amen. Kulang po lahat ng points na ito, kulang po lahat ng lyrics ng kanta to testify the maximity of the Lord, no? He is majestic, He is beyond measure. It cannot be measured. Amen. Yung kabutihan ng Panginoon. He is always kamangha-mangha. Let us sing this song. Let's worship God. Come on, worship God. Huwag kang pumayag, nalalabas ka na hindi nagbabago at hindi namamangha. Ngayon, pinaalalahanan ka ng Panginoon na anak, mamangha ka ulit. Purihin ka.
Let us sing. Ang panahon. Diyos ka sa amin. Sige po, iparinig po natin sa langit. Purihin ka, dakilain ka. Di nagbabago, di ka nagbabago, Panginoon. Nagbabago. Diyos ka Sige, awitan niyo po ang Panginoon. Wow. Wow, thank you, Lord. Thank you. Panginoong Jesus. maghari Lord, manghari ka. magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Wow, thank you, God. Anong palapakan natin ang Panginoon? God, let this clapping of hands, God, be gesture, Lord, of thanksgiving. Lord, this clapping of hands, Lord, this a sign, Lord God, of trusting you. Lord, itong pagpapalakpak namin, Panginoon, simbolo, Panginoon, na pagmamahal namin sa iyo, Panginoon. Come on, don't stop clapping your hands. Don't stop clapping your hands. Salamat, Panginoon. Salamat, God. Awitan natin ang Panginoon. Come on, worship God. Worship. He is here. Oh, God. Thank you, God. Lord, clap our hands. Lord, we raise our hands to you. Lord, kinadakila ka namin. Lord, namamangha kami sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Wow, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kung ikaw ay puno ng pasasalamat ngayon, pwede mong palakpakan ng Panginoon. Lord, salamat. Dahil ni minsan hindi ka po nagkulang. Ni minsan hindi niyo po kami kinalimutan, Panginoon. Lord, sapat lahat ng biyaya mo. Lord, kamangha lahat ng iyong ginawa. Panginoon, salamat dahil pinaalalahanan niyo po sa amin na huwag kaming mangamba dahil ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng himala kahapon, ngayon at magpakailanman. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. If you are a first-timer and you want to accept God as your Lord and Savior, at ngayon nais mong mamangha palalo sa Panginoon, can you repeat after me? Jesus, Jesus, maraming salamat po maraming salamat po sa buhay na ito. sa buhay na ito. Panginoon, Panginoon, nais ko pong isuko nais ko pong isuko ang aking buhay. ang aking buhay. Baguhin niyo po ako. Baguhin niyo po ako. Palaguin niyo po ako, Palaguin Panginoon. niyo po ako, Panginoon. This day, This day, I will obey you. I will obey you. I will love you. I will love you. I will serve I you will serve you all the days of my life. all the days of my life. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Hallelujah, God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you for those hands who prayed. No? Maraming salamat, Panginoon. And as we close in prayer, Panginoon, thank you for your amazing touch. Naniniwala po, Panginoon, na marami ka pong pinagaling. Lord, kung ano man yung pinagdadaanan ng bawat isa, hindi ka tulog na Diyos. Ikaw ang Panginoon na nakikita lahat at kami ay namamangha dahil sapat lahat ng biyaya mo. You can turn our mess into a wonderful message. Lord, naniniwala po kami sa anumang sitwasyon na meron po kami. Hindi man kami okay ngayon or okay man kami, hindi magbabago yung pagkakamangha namin sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa opportunity to commune with you, to praise and worship you. Dalangin po namin na maibahagi po namin ito sa lahat po ng nakakasama po namin, Panginoon. Lord, I pray that you will bless them. Can you stretch your hands to heaven? Lord, these hands, I pray that you will bless them, bless their careers,
their businesses, their families, their health in Jesus' name. We rebuke the works of the enemy. Sa iyo lamang kami magtitiwala, Panginoon. Thank you Thank you because you are so good, God. Thank you dahil napakabuti mo, Panginoon. Salamat sa lahat, Panginoon. And as we give our tithes and offering, Lord, salamat, Panginoon, sa mga ito na hawak po namin, na pinahiram niyo po. Lord, dalangin po namin na sa pagbibigay po namin ay ibigay po namin ito ng may kagalakan, may pasasalamat, Panginoon. Lord, I pray that you will continue, Lord God, to pour out your blessings to your people. I know that you are a God who is our provider. Thank you, Lord God. We love you so much. This we pray in the mightiest name of Jesus Christ. And everybody shout! Amen. And everybody shout! Amen. Amen and amen. Pwede mo pang yakapin ang iyong katabi. Sige po, hug them and let them be reminded that God is a miracle-working God. God bless everyone. God bless everyone. And again, meron po tayong summer event this coming May. So be excited to know kung ano po yun and invite your family and friends as early as now. And fellowship po ng youth, fellowship po ng YA, you are free to join and encouraged to join. And every Wednesdays, we have prayer meetings. So come and let's pray together. God bless everyone.